yun, bali meron akong napansin dito sa aking mga parang ang linis ngayon dito oh, maaliwalas dahil nga bagong linis nga ni Charis. Hindi, may napansin kasi ako ayun, may mga naka-crack na itlog. Ayun, ito nyo mga singko, may mga nag-crack na itlog. Ayun, nahulog na sa ating screen. Tingnan mo, hindi ko na mabalik mga singko. Kasi mga singko ginagawa ng mga daga. Ninangat-ngat nila to, ayun, naubos na nila. Hindi, napansin ko lang may mga itlog tayo dito na biyak-biyak. Alam nyo na, ibig sabihin yan, baka may napisa. Kaya gagawin natin, check natin kung meron nga talagang napisa o baka mamaya nabasag lang nila tapos nahulog, diba? Huwag kayo masyado mag-expect. Tingnan muna natin para sure. Siguraduhin lang natin. Dahil hanggang ngayon meron pa siyang inuupuan Ibig sabihin, meron pa na dun sa loob. Dahil nabasag na yung kanyang itlog, baka meron nga talaga. Tingnan lang natin. Pasilip nga, Pogi. Uy! Meron na, sumilip. Masin ko, ayun. Uy, may sumilip pang isa. Dalawang pisa na yung ating tawag dito, stencil. Bali, yung unang anak nila napakaganda. Hindi mo na natin siya bibidyohan dahil nakapagpag siya doon. Gusto ko mag-mature siya dun sa may mga laruan natin. Pag medyo nag-molt na siya, yung kulay niya nag-iba na, tsaka natin bibidyohan. Pero ngayon, nandun na siya, napakaganda niya maasin ko. Sana magmana siya ulit dito sa kanyang tatay. Ayun yung kanyang tatay. Naglilimlim baka mamaya pag ginalaw natin mapitpit pa niya yung kanyang ayun, gumagalaw-galaw yung nandun sa dulo. Baka mapitpit pa niya yung kanyang inuupuan, mahirap na. Sana, gusto ko sana mga kasing ko magmana talaga dyan sa tatay niya. Huwag naman sa nanay kasi medyo very common Pero mga kasing ko dahil nga kahit common yan, banded dyan ni Jaime Lim, Boss Jaime Lim, heaviest lock. Kaya sigurado kargado yan ng mga magagandang stencil. Kaya siya ang piner natin. Yun nga, nagbuga siya ng una, napakaganda. Sana ngayon, baka pagbuga siya ng ganyang kulay. Mga singko yung kagaya sa tatay. Ganda kasi ng lace ng tatay niya, mga singko. Kaya hindi na natin muna titingnan. Baka mamaya mapit-pit, delikado. Dahil kakapisa lang nakita ko ngayon yung kanyang egg. Basag na. Ngayon, ang pinoproblema ko mga siko, itong isang ito. Kasi nga, yung cock, ayaw talagang umupo. Pero itong hen, napakasipag umupo. Halos siya ang umupo maghapon. Kanina nakita ko, yung isang itlog niya kasi, walang similya. Dahil nga, first time niya mag-anak, walang similya. Pero may nakita ako kanina, may sumisilip na kasi kayo. Kung nakikita nyo, may sumisilip dun sa kanyang pugad. Mayroon siyang anak na isa. May napisa ng isa Kaso, sana mabuhay niya. Dahil nga yung tatay, hindi siya umuupo. Ayaw rin niya magsubo. Etong nanay, mukhang masipag naman kasi siya ang umupo lahat. Tsaka siya ang nagpisa. Sana masubuan niya. Sana mabuhay niya kahit isa lang. Dahil isa lang siya kasi lumabas na, Yun na, lumabas na yung kanyang anak. Hi! So, yan. Gagawin natin. Ubus na yung aking, wala na laman, mga siko. Kunti na lang. Wala na talaga. Gagawin natin, pag mga ganyang bagong pisa, Wingmaster ang ginagamit natin. Hindi to sponsor, mga siko. Baka naman, Wingmaster. Wingmaster breeder ang gagamitin natin sa kanila. Pag bagong pisa, hanggang sa medyo lumalaki-laki na sila. Dahil nga si Wingmaster napakaganda. Na-try ko siya, napakaganda. At medyo hindi siya, yung tinatawag nilang nababansot, nagugutot, sabi nga nila. Dahil nga pag lumaki kahit dalawa, parehas, malaki ang size. Kaya lalagyan na natin. Ito, nagpakain na nga ako kanina ng conditioner lang, ng breeder mix. Ayun Hindi ko naman alam kanina na mapipisa siya, napisa. Kaya gagawin natin, magpapalit na tayo bukas siguro. Bukas pwede na tayo maglagay ng Wingmaster. Dire-diretso na yun hanggang sa lumaki sila, mga siko. So ayan, hi! Nakatatlo tayo dahil may nakita akong dalawa dun sa stencil. Tapos may nakita pa akong isa dun sa ating stencil. At sana dumami yung ating mga stencil na mga ganda. Gusto ko nga sana yung ganitong kulay. Ito
Hindi pa napipisa. Gusto ko yung mga ganyang kulay mga singko. Lalo na yung sa tatay. Yung tatay nito, gusto ko yung ganyang kulay na sobrang ganda ng lace. Sobrang ganda ng lace at saka sobrang perfect nung kanyang guhit-guhit sa kulay mga singko. Ito naman, hindi ko lang alam kung maganda yung anak nito kasi yung parehas both parents hindi siya maganda. Hindi maganda yung lace. Medyo kulang-kulang. Pero sana mag-anak siya ng maganda. Kasi yung tatay nito, kapatid niya ito. Baka sakaling mag-throwback at magbigay sa atin ng magandang anak. Dito naman, ito ang inaabangan ko talaga dahil parehas ng magulang magaganda ang lace. Ayun, yung isang itim, maganda. Itong medyo parang blue ang kanyang pagkakakulay sa buntot. Parang blue stencil maganda rin. Parehas silang maganda. Kaya yan ang gusto kong abangan talaga na iaanak niya. Baka mamaya siya pa yung maglabas ng pangit, di ba? May mga ganun yung mga pangit ang kulay maglalabas ng maganda. Yung mga magandang back to back, minsan siya yung naglalabas ng hindi kumpleto kaya nakaka-excite. Pero sana, huwag sana mangyari. Kaso ang problema niyan, isa na lang yung kanyang inuupuan. Kasi yung kanyang isang itlog, hindi rin siya nag-fertile. Isa lang yung nag-fertile sa kanya. Dahil nga ito, basal. First time niya mga itlog. At sana, baka palabas tayo kaagad. So yun, medyo naiipon na yung ating mga stencil. At sana dumami. Gusto ko yung laruan natin ay mapuno ng stencil. Parang ganda kasing tingnan Mukha silang mga paru-paro. Tapos gagawa tayo ng malaking kulungan. Papakawalan natin lahat. Paru-parong bukid. Yun. Puntahan natin yung mga nasa Taiwan loob natin. Init ngayon At tingnan natin yung ating, kung natatandaan nyo maasin ko yung ating ibon na parang lumaylay yung pakpak. Kahit pa paano maasin ko, nakakalipad-lipad na siya. Pakita natin sa inyo. Dahil magpapakawala rin tayo. Medyo pahirapan lang umakyat talaga dito sa ating Taiwan loob dahil napakataas. At ang pangit dyan, sira yung ating elevator kaya manual, hagdan. Kaya kasi ka medyo mainit ngayon. Hindi umuulan kaya magpapalipad tayo ngayon ng hindi siya umuulan. Pero maganda yung panahon, mainit lang. Asing ka, yun Buti na lang, medyo wala ganong araw dito sa ating waiting area. Medyo di tayo natatamaan ng sinag ng araw. Huwag ka na masyadong malikot para kasi pag kumano ka ng konti, ayan init na. So ayan, yung ibon kasi natin dito mga singko, nung nakaraan, lumaylay yung kanyang pakpak na para bang natiradol. Tapos hindi siya makalipad. Nakita nyo naman yung dating video natin na bumabagsak siya dito. Hanggang dito nga lang yun lumilipad, tapos lilipad lang dito sa Mayero. Pero ngayon, napapansin ko mga singko na medyo sumasabay na siya sa ronda. Lumilipad na talaga siya, rumoronda na siya. Yun nga lang, yung kanyang pakpak medyo nakalaylay pa rin. Ito nga siya. Ito mga singko. Kung makapansin nyo, yung kanyang pakpak, ano na ba siya? Ayun yung kanyang pakpak medyo laylay pa rin ayun kaya yan naka CGPR ito. Palapitin natin mga singko. Medyo laylay pa rin yung kanyang pakpak. Ayun hindi pa rin siya pantay. Medyo kahit pa paano naiaangat na niya doon sa kanyang buntot. Pero medyo hindi pa siya pantay. Dapat nakaganon yung pakpak niya medyo nakababa pa. Ang inaalala ko dahil south yung laro nito, medyo malaylayo ang lipad. Kung nilipad na malayo, baka training wala naman. Mahihirapan lang din siya. Pero tatry natin. Pero pag sa tingin kong hindi na kaya, pamimigay ko na lang siya. Maasin ko. Pwede niyong gawing breeder. O gawing sitter. Pero tingnan natin siya. Pero nakita ko na siya kasing lumipad Nakita ko na siya na sumabay dun sa mga ibon natin. Ang maganda dyan, huling-huli pa siya bumababa. Sabihin, medyo recover na siya ng konti. Yun nga lang, medyo nanigas yung kanyang muscle. Kaya siguro nakababa pa rin yung Pero pag nag-edad ng konti, ewan ko lang kung mag-normal. Sana mag-normal. Kukunin ko lang yung ibon. So ayan mga sing, kabali ito yung ibon natin. Naka CTPR siya na South. CTPR South ito Batang bata pa ito mga singko. Dito sa kanyang balikat, medyo, ayan, malikot siya. Dito sa kanyang balikat, mga singko, yung medyo matigas pa ng konti na part sa kanya. Na pag hinawakan ko, talagang medyo matigas pa. Pero kaya na niyan lumipad
Nakita ko siya nagro-ronda na. At yun ang gagawin natin. Pakita ko sa inyo kung gagaling pa ba itong ibon natin. Paki-comment nyo kung baka meron kayong na-experience na ganito. Kasi nakakalipad na siya. Dati hirap siya lumipad. Pero ngayon nakakalipad. Bitawan ko na muna. Medyo nahihirapan siya. Kung medyo ngayon kasi nakakalipad-lipad na siya. Tapos sumasabay na siya sa ronda. Yun nga lang, napapansin ko yung kanyang pakpak parang hindi pa rin pantay. Sana maka-recover ng tuluyan. Nung kasi talagang bumagsak siya dito. Tapos sa yero lang, hirap pang makaakyat. So ayan, pakawalan natin at pakikita ko sa inyo na kaya na niyan lumipad. At sana kung ano sa tingin niya, paki-comment naman kung talagang makaka-recover siya at makakabawi. At kung babalik pa ba yung kanyang pakpak sa normal. Kasi ngayon lang ako naka-experience ng ganito. Kasi yung una natin, talagang ayaw na. Kaya pinabigay natin yung binigay sa atin ni Santiago na red bar. Yung ngayon, lumipad. Kaso, medyo ganun pa rin yung pakpak niya. Medyo nakalaylay na konti. Pero bago natin pakawalan yung mga ibon natin at tinatamaan tayo ng sinag ng araw, medyo maigsi itong ating waiting area. Shoutout lang natin yung mga tropa boots natin. Dito sa taas ng ating Taiwan Loft, napakahangin dito. Ang presko. Kulang na lang aircon, ma. So ayan, shoutout natin si The No One. Shoutout sa iyo. Kay Marlon Deniega ng Saudi, shoutout sa iyo. Kay Danny Elepanyo ng Pasig, shoutout. Kay Durisa Magdaong, shoutout sa asawa niyang si William Alegre ng Pulilan, Bulacan, mga siko. At meron pa sa likod. Kay John Buang, shoutout sa mga tropa natin na si Jaron, James, Ace at Alex ng La Union, shoutout sa inyo. Kay Reynald Sibulo, STF Love ng Muntinlupa City, shoutout sa iyo. At last na natin si Rihanna May Vlog, Ryan Lumaba, shoutout sa TBB ng Karangyan Boys. Alam niyo ba yung TBB? Tagay-tagay, bengi-bengi, Adonis pag nalalasing. So ayan, pakita ko sa inyo yung lipad ng ating ibon, kung gagaling ba siya o mananatili na siyang nakalaylay. Pangalan nito ngayon, Laylay na. Si Laylay. Ayun, kunin ko lang si Laylay. Ito si Laylay dahil yung kanyang pakpak nakalaylay. Paliparin muna natin yung mga ibon natin. Ayan, mga kasigo. Mukhang sabik na sabik kayo na yun. Oh, may bumagsak din isa. Pero okay naman. Mukhang nabigla lang. Mukhang naitulak lang. Okay, pakikita ko sa inyo kung kaya niya talagang lumipad. Kasi medyo nakita ko na talaga siyang lumipad, mga singko Kita nyo? Lumapo. Lumapo yun, lipad. Pero okay na siya, oh. Oh. So okay na yan. Mamaya lilipad ito yung magro-roll. So mainit lang, mga singko. Ayun siya. Mamaya lilipad dyan. Kaya-kaya na niyan lumipad eh. Yun nga lang, medyo nahirapan yata dun sa hawak natin. Kaya medyo nahirapan. Pero yun, kumukuha na siya ng tiyempo. Lipad ka na. Ang init dito. Medyo okay naman na yung pakpak niya eh. Napapractice na niya mga kasingko. Kaya nung medyo naglilipad na siya, kahit pa paano na ibalik na yung kanyang pakpak na iakit na niya sa buntot niya. Pero yun nga, medyo laylay pa rin na konti. Ayun, lumipad na yung isa. At lilipad na rin yan. Nahiya pa, kasingko. Ayun, lumipad na. Kaya na niya rumonte. Yun nga lang, nahuli siya. Kasingko, asan na ba siya? Ayun siya, oh. Kaya niya rumonda, kasingko. Ayun, oh. Nakikita niyo, oh. Oh, yung kanyang lipad normal na. Oh, di ba? Naiwan nga lang siya dun sa mga kasama niya. Medyo mainit pa. Ang tanghali natin magpalipad. Ayun siya, kasi ko, nahuhuli nga lang. Bali, gusto ko malaman sana kung medyo na-experience yun na yung ganito. Kasi first time ko magkaroon ng ganito na balda, tapos na parang nalirecover niya, tapos nakalipad siya. Kasi ko. Yung nakaraan kasi, nabalda siya, talagang totally hindi na siya makalipad. Talagang laylay. Pero ito, nakaronda po, mga 5. So ayun, paki-comment naman kung pwede pa natin siyang ikarga ng south, o pwede pa natin siyang ilaro, o papamigay na natin para meron kayong sitter. Tagalimlim, mga 5. Gawin nyo nalang sitter. Kung hindi pwede, paki-comment naman, ha? At ako'y bababa na. Ang aking waiting area naiinitan ako. Let's go!